tuloy na tuloy na. Oh, tuloy na ang hearing ng dating Pangulong Duterte. Sabi dito, situation in the Philippines, International Criminal Court, Mr. Rodrigo Roa Duterte in good health condition. Aray! Si Koopman, isa pa yun no? Halata, ang trip ay linlangin ang ICC Bakit to? Si Bato, ano palabas nila? Wala na pong kakayahan o mahina na po. Berewek. Sabi nga, di ba? Sabi ni Bato, ang dating Pangulong Duterte ay berewek. Mahina na daw po para humarap doon sa mga hearing na mga ganyan. Pero ano sabi ng ICC? Situation in the Philippines, Mr. Rodrigo Roa Duterte in good health condition to attend preliminary hearing. Hearing on confirmation of cases will start on February 23, 2026. Aba, biruin mo, February 6, yung posibleng maging impeachment, no? Kay Sara Duterte at February 23 naman po kay dating Pangulo. Tingin ko dito, nag-e-enjoy na lang si Koopman doon sa sinusweldo niya sa mga Duterte. No? Yung sinasabing 150 million buwan-buwan, di umano, na sinusweldo ni Koopman, aba, kung ako susweldo ng ganun, ayoko matapos tong kaso na to. Di ba? Diba? Ayoko matapos tong kaso na to. Lahat ng kung ano makakapagpabagal, makakapagpatagal, gagawin ko. Biruin mo kung 10 taon yung hearing, 10 taon din akong makakatanggap ng 150 million. Di umano, galing sa pamilya Duterte na bayad sa pagiging lawyer ko. Di ba? Kasi yun yung napapansin ko sa kanila Hindi sila sumasagot, hindi sila pumerekta. Kasi kung etong mga ito, matibay yung kanilang mga depensa, no? Laban doon sa mga nagrereklamo kay dating Pangulong Duterte, naku, rektahan agad. Magmamadali pa itong mga to. Ang tagal na naming ready dyan. No? Umpisahan na natin itong na to. Umpisahan na natin itong hearing na ito para maipagtanggol na namin ang dating Pangulo. Pero hindi ang estilo nila, kagaya nung style nila doon sa impeachment ng Vice Presidente. Kaya po, naudlot, kaya po, na-archive dahil ang dahilan nila, walang dahilan nila na isang beses lang dapat ang pagpasa ng impeachment sa 1 taon. Pero ako ay naniniwala na yung impeachment na yun ay tuloy pa din po at parehas lang din po. Kung meron man, madadagdagan po ng mga pagpapatatag doon sa impeachment na yon, kagaya ng dagdag na Madriaga. Di ba? Kasi hindi naman nila nasasagot. Ngayon, dito, sa sitwasyon naman ng dating Pangulo, kung ano-ano, hindi na po kaya ng aming kliyente na humarap dyan sa mga pagdinig na mga ganyan, no? Berewek na ang aming kliyente, no? Kaya wala na dapat mangyari ng mga hearing na mga ganyan. Hindi nila alam na ang ICC ay mahigpit sa mga ganyan. Hindi basta-basta maniniwala ang ICC sa mga ganyan. Tingnan nyo, pinakalat nila, berewek ang dating Pangulo. Pinadalan sila ng doktor. Ilang mga eksperto na mga doktor ang humarap at tumingin. Para dito, kay dating Pangulo. Ano na patunayan? Walang katotohanan yung sinasabi nila na hindi na kayang humarap ng dating presidente sa pagdinig sa ICC. No. Hindi nyo magogoyo o hindi nyo malilinlang yung mga yan. Di ba? Plain lang no? Kumbaga, rektahan dyan sa ICC. Yung mga pirma, paparatingin ninyo sa ICC, tapos pakakawala na si dating Pangulo Duterte. Di ho ganun yun. Di ho ganun yun, mga kababayan. Ano pa? Yung mga pagwewelga, pagrarally nyo dyan sa labas ng ICC, pakakawala na si Duterte. Hindi din ho ganun yun.
Walang mga cola friend, walang puna friend, walang ganon. Walang audience impact. Rekta tayo, hearing. Ilatag nyo yung depensa ninyo. Idepensa ninyo, itong dating Pangulo ninyo. Ganun lang ho dun, mga kababayan. Mahina, o sige, papacheck namin yan. Tingnan namin talaga kung totoo yung mga sinasabi ninyo na mahina na ang dating Pangulo. Ganyan lang ho yun, mga kababayan. Kaya ang nakikita ko dito, kung 10 taon yung sinasabi ni Atty. Cristina Conte na itatagal po ng mga hearing, baka umabot pa to ng 15 taon. Ngayon ho, ilang taon na ang dating Pangulo, mag-81 na ho yata, o 81 years old na, o 80. Kung tatagal ng 10, di 90. Tapos nahusgahan, guilty, aray ko. Dapat minamadali nyo nga ito Dahil yung buhay ng dating Pangulo, onti na lang po. Hindi ko sinasabi na mamatay na or whatever, hindi tayo humihiling sa kapwa ng ganon. Diba? Pero nauubusan na ho ng oras. Na dapat ginagawa nyo, hinihiling nyo, pwede po ba yung mga hearing na yan? Imbis na isang hearing lang, tapos nakakarampot lang, isang oras lang. Tumatagal naman yung dating Pangulo ng 6 na oras doon sa mga hearing sa Pilipinas, doon sa mga pagtayo, sa mga rally. Gawin na natin, samasamahin na natin yung hearing 3 para isang taon malaman na natin kung ano talaga ang resulta. Kaya lang ho, baka kaya inuudlot nila ng inuudlot at puro gumagawa sila ng paraan dahil natatakot malaman kung ano ang kahihinatnan. Dahil ho para sa akin, kung alam nila na sila ay nasa tama at kumpletos rekado sila sa mga ebidensya at pagtatanggol, halika na, hearing na agad tayo. Umpisahan na natin para matapos na itong mga iniisip namin. Di ba? Ganun lang ho yun, mga kababayan Ewan ko ba dito. Sabi ni Sir Archie Beroya, sinabi na nga ni Digong na hindi niya kaya kahit 20 years kasi hindi niya kayang banggain ang mga alyado niya. May percent siya kasi siya, kaya hinayaan na lang. Ngayon ho, mga bossing, speaking naman po, doon sa doon sa ano ni Pangulong Bongbong Marcos na impeachment na tinanggap na po yung sa Makabayan Black. Eto galing ni Sandro Marcos dito. Nag-inhibit, hindi makikialam, hindi makikisali, wala. No? Statement of Sandro Marcos on the impeachment complaint filed against his father, President Bongbong Marcos.